Batay sa krisis sa langis, isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na magbibigay ng tulong sa mga mamamayan, pati na ang middle class. Kung hindi raw kasi kayang magtaas ng sweldo ng pribadong sektor, gobyerno daw dapat ang sumalo sa pamamagitan ng bawas buwis. Yan ang Express Report ni Marian Enriquez. Dapat na raw magbayanihan gaya noong COVID pandemic sa gitna ng problema sa petrolyo. Isinusulong ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang Ahon Bill o Agapay sa Hanap Buhay at Operasyon ng Negosyo Act. Mas tutok daw ito kumpara sa malawakang ayuda noong panahon ng COVID-19 sa ilalim ng bayanihan laws. Ang pinag-usapan namin parang bayanihan style yata, pero hindi ako masyado agree doon. Ang feeling ko ron, parang hindi targeted yung di ba? Unless nga pag inayos mo, babalik ka rito sa tulad ng bill ko na talagang tinarget mo kung sino yung dapat mong bigyan. Ano ang laman ng Ahon Bill? Una, tax relief. Yung mga manggagawang kumikita ng hanggang 25,000 pesos kada buwan, posibleng mabawasan ang buwis. Hanggang 3,000 pesos dagdag yan sa take-home pay. Ikalawa, puhunan para sa negosyo. Hanggang 250,000 pesos na interest-free loan para sa MSMEs para hindi magsara at hindi mawala ng trabaho ang mga empleyado. Ikatlo, tulong sa gastos sa krudo. May tax credit para sa logistics, freight at fuel-dependent industries na direktang tinatamaan ng oil price hikes. At para sa consumers, may planong 500 pesos na diskwento sa LPG kada tangke. Kasama rin sa panukala ang posibleng pansamantalang pagtigil sa utility disconnections, penalties, toll fees at ilang airport at port charges habang may energy emergency. Pero ang tanong, kaya ba itong pondohan ng hindi mangungutang ang gobyerno? Sagot ni Valeriano, oo, pwede raw kunin sa unprogrammed funds at savings ng gobyerno. Dagdag pa niya, kung hindi kayang magtaas ng sweldo ng pribadong sektor, gobyerno ang dapat sumalo sa pamamagitan ng bawas buwis at targeted na ayuda. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.